Magandang araw sa inyo mga kapatid. So may nagtanong sa atin na sa nating kababayan ang sabi sa akin ay, Sir, malaki naman siguro ang kinikita ninyo dyan sa UK. Bakit hindi na lang kayo kumuha ng katulong at kasambahay para makatulong sa mga gawaing bahay at pag-aalaga ng inyong mga anak? Alam niyo mga kapatid, ang sagot ko dyan ay sana all ganun na lang kadali na kumuha ng katulong or kasambahay or kasama sa bahay na tutulong sa amin sa mga gawaing bahay at pag-aalaga sa aming mga anak. Kasi mga kapatid, yung sahod ng mga katulong dito or kasambahay ay para na lang sahod ng isang professional workers dito sa UK mga kapatid. Alam nyo ba na minsan ay kumikita sila ng 15 pounds, 20 pounds or 25 pounds per hour at depende yan sa kanilang amo yung mga benepisyo na makukuha nila. So ang sagot ko dyan sa ating kababayan, hindi talaga namin kakayanin kahit na yung kinikita namin ni Mrs. ay pang professional workers na sahod ay hindi kakayanin mga kapatid. Sinubukan namin na dalhin yung mga bata sa childcare ay umaabot kami ng 800 to 1,000 pounds per month. Halos yung buong sahod ni Mrs. ay napupunta doon sa childcare ng mga bata. So naisip namin na wag na lang, kami na lang mag-asawa, mag-a-adjust. Imbis na binabayad namin sa childcare, ay ibayad na lang namin sa savings namin mga kapatid. So yun, nag-adjust kami mag-asawa. Si Mrs. nag-part-time. Ako naman ay nagpanggabi. Sa awa naman ng Diyos, nagiging maayos naman yung schedule namin, yung pagbabantay namin sa mga bata at sa pag-aasikaso ng gawain dito sa bahay. Talagang ano lang naman sharing, yung mag-share kayo mag-asawa kung sino yung gagawa pag walang pasok. At syempre, awa ng Diyos, ayun, nakakatulong din yung mga bata kasi dinidisiplina sila ng kanilang nanay, Ate Bebang Ninyo. Kaya tumutulong na rin sila sa mga gawaing bahay, yung pagliligpit ng lamesa, paghuhugas ng plato, yung paglilinis ng kanilang kwarto at pagliligpit ay malaking bagay na rin yun mga kapatid na kabawasan sa mga gawaing bahay namin mag-asawa. Sa ngayon na-enjoy namin na hands-on kami sa mga bata at sa mga gawaing bahay kasi para nakakapag-bonding din kami ng mga aming mga anak kasi nandyan, nagkukwentuhan kami, nagkukwento yung mga bata, yung mga ginagawa nila sa eskwela, mga achievements nila, kinikwento nila sa amin. Pero kung iaasa namin yun sa iba, mamimiss out namin yun mga kapatid, yung mga achievements nila, yung mga nangyayari nila. Kasi mga bata, mabilis lang lumaki mga kapatid Balang araw pag edad yan ng mga 17, 18, baka aalis na rin sila sa bahay ninyo at magbubukod na. Kaya mas mabuti pa na habang bata pa sila, ay kami yung mismong nag-aalaga sa aming mga anak at natututukan namin yung aming mga anak mabuti mga kapatid. So ayun, gustuin man namin na kumuha ng katulong pero hindi talaga kaya mga kapatid. At saka syempre, pang ano lang yun pang mayayaman. Hindi naman kami ganun kayaman